Ngayon, sir, ito pong affidavit ni Bernardo, dalawa na po ito, ano ho? At dito po naman, paano ho ba ang ginagawang investigasyon dito ng DOJ, NBI? Di ho namin alam sa ombudsman. Sa usapin po ng kanya mga binanggit na meron siyang personal knowledge, no? Hindi lang po hearsay. Opo. Halimbawa, muli po babanggitin ko itong pangalan nitong si Trygive Olaivar. Opo, wala pa pong wala pa kaming nalalaman na iniimbestigahan po ito o maging yung pong sinasabi ni Senator Lacson na si Adrian Bersamin. Ano po, at maging yung Maynard Ngu, no? Opo, wala pa po eh. Ano ho bang proseso dito po sa mga sinasabi po nitong si Bernardo na meron siyang personal knowledge? Okay, tama po kayo, Manong Ted, sa analysis ninyo na since nakapaloob po yan, halimbawa sa affidavit ni Mr. Bernardo, may personal knowledge siya. Pero ang punto po niyan is that enough already? Personal knowledge is strong evidence. However, we have to go into the details that will support and substantiate yung kanyang mga sinasabi. Para sabihin po, let's say, for example, ng isang testigo na itong si Mr. A ay tumanggap ng pera, ganito kalaking pera ang ibinibigay sa kanya, may detalye pa ho na kailangan kunin yan. Kaya po hindi po base lamang dun sa affidavit ay maaari kang magsampa ng kaso na kaagad. Again, there has to be evidence that will corroborate, magpapatunay doon at susuportahan ang mga inilahad ng testigo. So in this particular case, yes, mentioned yung names, for example, ni Mr. Adrian Bersamin, Trygive Olaivar. Pero yung detalye kung saan, paano, kailan, di ba? Ano ang sirkumstansya ng pagbibigay at pagtatanggap, kung ano mang kasunduan nila, ayan po ay mga bagay na inilalahad at kailangan ilahad pa bago magkaroon ng sapat na ebidensya para magsampa ng kaso as against them. But I understand. Sino ang magtutulak noon na imbestigahan talaga ito? Kasi nga may mga pangamba yung iba na baka may mangyaring takipan na hindi papansinin at walang mag-iimbestiga. Whose obligation na imbestigahan talaga itong mga sinasabi ni Ginoong Bernardo? NBI ba yan? Ombudsman ba yan? Yes, sino sir. po? Opo. Yes, sir. Ang pagkakala po ng aktwal na ebidensya would be done by yung law enforcement. That would be the NBI or the PNP. Ang Department of Justice po, ang nagiging bahagi niya rito is kapag nag-uusap at nagpupulong ang NBI at ang department, itinuturo at dinadirect po namin sila doon sa direksyon na kung ano yung mga hahanaping ebidensya. Nakakailanganin natin para dito sa kaso na to, para ito'y tumayo kung sakasakali bang ito'y isampa natin sa husgado. So, kung sasabihin po na, for example, may transaksyon na ganito involving these projects, kailangan ungkapin at usisain, alamin kung ano yung mga dokumento, kung may mga dokumento na makapagpapatunay dito. Meron pa ba tayong ibang testigo na makakuha na maaring sumuporta at tumistigo batay doon sa dokumento. So, yan po ang ginagawa ng NBI. This legwork is being done simultaneously, not only with this case, but with other cases which are undergoing investigation. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!